luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng Jubileo. Amang nasa langit, ang pananampalatayang kaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming kapatid na si Jesucristo at ang alab ng pag-ibig na pumupulong sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naway bumuhaw sa aming mga umaasa sa pagdating ng iyong kaharian. Sa iyong biyayang bigay, gawin mo kaming masisipag na tagapagkasik ng mensi ng mabuting balita na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sa sinuko. Taglay ang pag-asang darating ang bagong ang langit at bagong lupa, at ang kapangyarihan ng kasamaan ay lubusan ng mabuksa at tuluyan ng makaya ang iyong kaluwasan. Ang persya ng Jubileo ay bumukaw nawa sa ating mga manlalakbay ng pag-asa sa pananabik sa mahalangin na kayamanan at mapalaganap namin sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan ng ating manunubos. Sa iyo, aming walang hanggan at magpalastos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpuko mo na. Pass and permit, unang tawag. Si Rogelio C. Hina Jr. na anak ni Rogelio Hina at Lita Castro na nakatira sa Block 8, Lot 14, Sumabu Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, ay ikakasal kay Carly Sheen A. Xiong Chan na anak ni Ronel Xiong Chan at Gina Catian na taga Block 8, Lot 14, Sumabu Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, nagaganapin sa May 28, 2025 sa Santo Niño Parish sa San Mateo, Rizal. Ang sinunod pong may pagtutos sa nasabing kasalan ay makipagkaya lamang po sa parokya. Sa ating panalamisa, isama po natin sa ating mga panalangin ang pamisa pasasalamat, especially sa ating mga balik-andong treasures. Para sa kapahingahan ng mga kaluluwa ni Melanie de los Reyes Banyaria, Soriana Morales, Roberto Morales, Brigida Valencia, Maria Corazon Morales, at Benjamin Magajong Jr.
Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Oscar D. Lucas, ang ating pura paroko. Magsitayo po ang lahat at sabayan ng koro sa pagtungad na awit. Simulan natin ngayon ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning, Father. Tayo po ay nasa ikalimang linggo na sa panahon ng Kwaresma at tayo po ay patuloy na inanyayahan na magkaroon ng isang malalim na pananalig sa Diyos, isang pagtitiwala na siya nating makakapitan sa panahon na tayo ay nangihina sa buhay at magpapaalala lagi sa atin, mayroon tayong Diyos na laging nagpapatawad at nagmamahal sa atin. At kaya ngayon, sandali tayong tumahimik. Hilingin natin sa Panginoon lahat tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang. Ako, hindi ko kami. Wala pa. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pa? At kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami nawa ay masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niyan, ang kanyang nilupi ang malalaking pupo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karuwahe sinasa. Sila'y nangabuan at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang minat. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari noong unang panahon, nilipid sa limon. Liputin na ngayon. Narito at basdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin Sa likod nito, gitna ng hindi siya hilang. nagbisto sa likod niya na yun. Maging ang disyerto'y patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailaw, gaya ng asbestos at ng asong uban. Ang dahilan nito'y sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos ay dakila at umulip. Dakila ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong bagis, sa sariling bayan namin, kami bukod ay balik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na ang mag-anim, masasaya, natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid,
Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makisa sa Kanya. Hindi ko nangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matuwid sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sisikapin na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangarin upang kamtan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng buhay na hantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo at kinaumagahan ay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya umupo siya at sila ay tinuruan. Noon ay dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng na huli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya na may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit, yumuko si Jesus. Sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri.
Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya sila ay tinignan niya at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan, siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. At sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Mayo ka at huwag ka nang magkasala. Mga mayaman na kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli pong magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Merong isang kwento tungkol sa isang babae na sumakay ng bus papuntang Baguio. At yung nasakyan niya ay yung merong stopover. Di ba may bus na yun diretso na Pero yung nasakyan niya, merong stopover. At sa kanyang pagbabiyahe, may baon siyang hopya. Alam niyo yan, nakabalot na hopya, nakasupot pa. At tinagay niya yun sa kanyang bag. Baon niya. Kung siya ay magutom. At, well, alam naman natin, pag papunta ka ng Baguio, hindi naman diretso yung daan. Di ba? Meron pagkadating mo na dyan, pagpapalignan, paekis-ekis na, sigsag na yung daan, no? Paliko-liko na. At doon sa parte na paliko-liko na yung daan, yung mga ibang gamit nagkakandatumba. Ngayon, dumating sila sa unang stopover. Bumaba sila, yung mga pasahero, para magpunta sa restroom, ba, bumili ng pagkain. At muli silang bumalik pagkatapos ng kanilang stopover. At pagbalik nila sa sasakyan, itong babae na ito, sinimulan niyang buksan yung bag niya. At hinahanap niya yung hopya niya, na baon niya. Hindi niya na makita yung hopya na baon niya. So sabi niya, kaya napunta yun, nilagay ko lang dito sa bag ko na ito. At nagsimula nang tumakbo yung bus, yung bus.